Ang Dios pagadaygon mga kaigsuonan sa paghatag na sabsiya kanato o sa kahigayon nga managiusa aron nga mapadayon nato ang pagtuon sa iyang mga pulong. Og niining maong takna ang atong tun-an ikaduhang bahin sa understanding more about prayer. Ang atong handom dinhi nga sa pagtuon nato sa balaang kasulatan ilabi na sa pagtudlo niini may tungod sa pagampo nga dili lang kadtong taphaw, not the shallow meaning of prayer. Nga ang pagsabot sa kadaghanan, pagampo, mo'y pagduol sa Ginoo para nga masulbad ang mga suliran. Taphaw ra na, mabaw ra ka na. Adunay dakong katuyuan ang pagampo og ang usa niini mao ang pagpaduol sa Ginoo. You know, my brothers and my sisters, real prayer is divinely initiated. Tanaw pag-ayo ang maong linya. Ang matuod nga pag-ampo kana nagagikan og ginalihok sa Dios para nato. Busa kung karon do na kay suliran may tungod sa panalapi, relationship, in your business or in your employment, or maybe physical, panglawas nga suliran. Adunay paggamit ug adunay katuyuan ni ana ang Dios nga pinaagi sa imong pagampo ug pagsangpit kaniya, mapaduol ka nga na niya. Again, i-differentiate nato na, it is not only to get your problems solved or being answered, but the main purpose of real prayer, since this is God-initiated, it is to bring you closer to God. Ezekiel 22:30 and 31. And I sought for a man among them that should make up the heads and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Therefore have I poured out mine indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. Their own way have I recompensed upon their head, saith the Lord God. Dinhi mga kaigsuonan, makita ang paghusga sa Dios ngadto sa Israel. Mga taong iyang pinalangga, mga taong nga iyang gitabangan, mga katawhan nga iyang gipakita sa iyahang pabor o iyahang gugma. Apan, nagpalayo nga naha kaniya. Matawag nato nga naa sila karon sa posisyon nga ang mga ginatanyag sa balaang Dios o gamhan ng Dios wa nila ginadawat. O dinhi mosulod ang pagtulon-an nato nga sa mga pag-ampo adunay mga intercessors kun mga tigpataliwala. Ang Dios ug ang iyang kabubuton matuman ra, mamahimo ra. Mahimong babagan sa tao apan matuman ra gyud na iyang kabubuton. Because for the Lord, kung iya man ang i-delay, may katuyuan siya na ana. Kung naaman siya ipaaging lain-laing mga pamaagi, naagyapon siya katuyuan niya ng tanan. Busa dinhi kung ang taong hingtungdan sa iyang kabubuton, mudumili kay do na may kaugalingong buot o kabubuton ang tao. Man has his own will, but God's will is to be done. Nan aduna dinhi pagagamiton sa Dios intercessors. Una tamo adto sa pagka-intercessor, nangita ang Dios dinhi og tao nga mao ang mahimong mutulay, mao ang mahimong mupadayon og tudlo in His behalf, naaman ang mga propeta. In the behalf of angels that sometimes God sends, naamang gihapon ang mga taong iyang gamiton. Usahay gani, mga tao nga dili gani magtutuo iyang pagagamiton. Naa gani panahon nga gigamit hasta ang asno o musulti para lang ang kabubuton sa Ginoo maugyod ang mamahimo. God is very powerful, but there are times also that He uses people who can intercede ug nagapangita ang Dios sa ingon ini. Karon, kung ikaw mausab tong
pagamiton sa Dios nga intercessor, pwede sad gihapon. You know, you can pray for other people. Dili lang yun nato pwede nga mapulihan sad nga ang pagpangayo og pasaylo sa usa ka tawo himuon gyud niyang personal. Well, if you belong to a group, if you belong to a family, pwede sa kamiyon pasayloa kami, hinloa kami sa mga kasalanan, representing yourself kay kauban man ka. Pero kung sa laing mga katawhan, ang pag-ampo nato nga ang Dios maggamit og tao, pwedeng makapahinumdum, pwedeng makatabang, ug mao na ang tawgon natong intercessory prayer in behalf of other people we pray. Sa maong sitwasyon, makita nato nga ang Dios nagatanyag. Ang Israel, ang mga katawhan sa Israel, midumili sa pagdawat. Apan, pinaagi sa pag-ampo, iyang ginapaila nga ang iyang pagkagamhanan pwedeng mugamit pa og laing mga tao. Aron nga ang katumanan sa iyang kabubuton mapadayon gyapon. His purpose will still be pursued and will be done. Nan karon sa direkta nga kahulugan nining Ezekiel chapter 22 verses 30 and 31. Mao ning tabo. Ang Dios nagatanyag og mga panalangin. Ang mga katawhan niya, ang Israelites, midumili sa pagdawat niini. Intercessors. He looks for a man and then people that can be used to pray, to intercede for others. Busa ingani ang sitwasyon. Sa pagtanyag sa Dios, nining maong mapabor, dili siya mulihok gawas kung adunay mo ampo og magpangayo. Now, nakita niyo yung sitwasyon? God is offering His people, the Israelites, favor. Ang mga Israelites midumili nini, nagapangita siya og usa who will stand at the gap. Ay pasabot nini, kung adunay usa nga moampo alang sa imong katawhan, pwede niyang paminawon. Intercessors ang tawag niya na. It is as saying nga if the church, if this family does not pray, God will not move. Pero diha sa pamilya o kaha diha sa suod sa iglesia, adunay usa nga moampo in behalf of others, mo nang intercessory. Ang Ginoo mulihok ug ang Ginoo maminaw unya iyan tubagon ang maong pag-ampo. Mauni ang pagsabot nato og dugang sa pag-ampo. Daghang panahon mapakyas ta, daghang panahon makita ang atong pagkamaluyahon o pagkatawhanon. Pero salamat nga sa pagsabot nato og dugang sa pag-ampo, God looks for intercessors. Mga tao nga mubarog hain ang naputol. Mga taong sumpay hain ang nahalayo. Intercessors ang iyang kinahanglan. Naiparag-ingnon nga man proposes, God disposes. Ang tao mauna siya ang mo sulti, unya ang Dios mauna siya ang mupahalo na. O mo tuman. Mo propose ta, mo suggest ta, mo sulti ta, mo petition ta. Unya ang Ginoo gapaminaw unya iyang ipahalo na. God needs intercessors. Maminaw man siya sa direkta nato nga pag-ampo. Apan duna sad mga panahon, laing tao nag-ampo in behalf of other people, and these are the intercessors. Would you be one of the intercessors for your family, for our church, for your institution? Intercede for other people. Tungod kay atong angayng sayron, nga aduna nay mga desisyon nga gihimo ang atong Ginoo. Apan kinahanglan nga adunay mga tao nga musangpit niini, mangayo niini, mupaila sa ilang handom niini aron nga kana ipapatuman sa atong Ginoo. There is already a decision.
But the implementation is done after one intercedes, or maybe you will pray for it. Ikaduha, natunan natos, milabay natong leksyon, nga ang matuod nga pag-ampo kana gi sugdan or initiated by God. Magbutang siya og usa ka dako nga panginahanglan sa ato. Unya kung kita on guard, mark those words, on guard kana sensitive ta sa paglihok sa balaang espiritu ug sa Dios. Ining abot niya ng maong suliran, kita mo duol sa Ginoo. Tama na. Mao na nga dili reklamo ang ato kung pananglitan na atay mga suliran, dili reklamo. Kining pagreklamo nga kinaiya mo akusar sa uban, unya ang iyang kaugalingon iyang ipadaplin. Mao na ingon pa ni Apostle Paul, they accuse one another while excusing themselves. Ako way gibuhat siya gyud. Kanay anang kinaiya, di na musulbad og suliran. Kung naatay suliran, mas maayo unta ma-preempt ba? Wa pa niabot suliran na himuan nagpaagi para di na moabot. Mo na preemptive nga step. Pero kung naa na moabot ng suliran, ayaw og kalimot, sangpit sa Ginoo. Patabang og ampo sa uban ngadto sa Ginoo. Intercessory gihapon kana. Because real prayers are God-initiated or divinely initiated. Sa ginahimo na sa Ginoo. Ang imong paalampo ang dako karon nagsugod kay nakita sa Dios. Halayo naman ka sa iya. Remember, prayers are not only to be understood as to solve our problems, but the real purpose of prayer is to draw us closer to God. Mapaduol gyud ta sa iya. Mao na og naay nagaabot karon nga suliran, angay paalampuan, usa ka dakong tuyo niya na sa atong Ginoo nga kanunay ta magpaduol. Ug di gani ta paduol kanunay sa iya, mag-abot-abot, magsapaw-sapaw. Daghan ang mga suliran nga atong atubangon. Aron nga kanunay usab ta nga nagaampo og nagasangpit sa Ginoo. Apan niini ayaw kalimot mga kaigsuonan, ayaw kamo pagikalimot. Nga ang pag-ampo is communication. It is talking to God. While we read the Bible, He talks to us. Isa pa nga atong dili angay kalimtan, ang pag-ampo mao ang atong kusog. Hinumdumi. Kung gusto nimong sukdon unsa ka lig-on ang usa ka Kristohanon, sukda og sayra ang iyaha nga prayer life. Tanawa ang iyang prayer life. Makasulti ka diha kung malig-on ba siya o huyang. Depende sa pag-ampo. Kaya ang matuod nga pag-ampo, nagakonekta sa ato sa atong Ginoo. Real prayer connects us to God. Mark 11:22-24. And Jesus answering saith unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Tanawan ninyo mga kaigsuonan ning unang duha ka bahin, duha ka verses. Ang gisulti dinhi magbaton ta og pagtuo sa atong Ginoo. Kanang pagtuo nga sa iyang pag-describe ay ninyo una nga kanunay literal kining gisulti dinhi. Dunay panahon of course nga ang milagro matabo o ang puong pwedeng makapahawa, makapawala o mahanaw ang bukid. Apan tanaw ninyo ang iyang kahulugan. Una ta moadto sa next verses. Ang sulti dinhi, kung magbaton ikaw og pagtuo sa Ginoo, kanang maong pagtuong matinud-anon og lig-on, pwede nga kung musulti ka nining maong bukid nga mahanaw, adto na ni makita makaplagan ngadto sa kadagatan, pwede na ang iya nga leksyon nga ginahatag sa ato. Prayer can accomplish miracles. Adunay mga milagro nga pwede mahimong resulta tungod sa pag-ampo. Basahon nako ang next mga verses. This time 24.
Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Tinuod nga sa atong pananaw, ang tubag sa Ginoo sa atong pag-ampo mo ni, yes, no, or wait. Mo na ang iyang nga itubag. Pero sa pagsulti din sa verse 24 karon, nga sa pag-ampo nga adunay pagtuo, ye shall have them, dili man ni ingon nga exactly sa atong ginaampo. Apan ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, maugyod ang iyang pagatubagon. So whether the answer is yes nga ato gyud nang of course ikalipay, o kaha no nga ikasubo, or wait nga sa ato makahasol, kanang maong tubag gitubag sa Ginoo alang sa kaugalingon natong kaayuhan, nasabtan nato karon wala, apan kana tubag nga para sa atong kaayuhan. Keep on praying. Discover more about prayer. Dili lang kini himuon aron matubag ang atong ginaampuan. Apan ang pag-ampo nato mooy mo paduol pa nato nganha sa atong Ginoo. Understanding more about prayer. Hinaot pa nga mao kini ang itsura sa imong prayer life o nga ikaw mapaduol pa nganha sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan mga kaigsunan. To God be the glory and always shalom.